Hello everyone, so welcome for our example problem number 3. For this problem, we need to determine the moment of inertia of the area shown in the figure with respect to its centroidal axis. Okay, ngayon, moment of inertia with respect to its centroidal axis. Walang sinabi na polar centroidal axis. Therefore, ang ating hinahanap is yung ating moment of inertia na Ix and Iy. Kung matatandaan po natin, ang Ix, I bar x ng ating rectangle is bh cube over 12 if ang shape niya is paganito. And then, ang magiging I bar y niya is hb cube over 12. Okay. Ngayon, isa-isahin natin itong item natin or shape natin. Since meron tayong 3 shape na since unsymmetrical siya, kailangan natin siyang hatiin into 3 shape. Let's say, ito si 1. Ito yung pangalawang shape na nahati dito sa kanyang junction. And then, this is the third shape. Paano ba natin i-compute yung ating moment of inertia? Kung titignan po natin, based sa kanyang figure, meron na siyang given na YO, which is yung kanyang centroidal axis, and yung kanyang XO na centroidal axis din. If i-imaginein natin, si YO, nire-represent niya yung pinaka-centroidal axis in terms of Y. Kung titignan natin lahat ng shape, asaan ba ang gitna ng ating rectangle? First rectangle, hindi po nandito. Sabihin natin, eto, andyan. Hindi siya nakikita. Andito. Ang centroids ng etong pangalawang shape natin is around kalahati and also sa gitna. Nasa kalahati kaya yan. Sabihin na lang natin, nasa gitna. Okay. And then, yung ating last shape is nasa gitna din po yung kanyang centroid. Kung titignan po natin yung kanyang centroid, Y centroid, lahat po yan nasa gitna na po siya. So, paano po natin isosolve yung kanyang Iy, yung moment of inertia in terms of y-axis? Hindi ba, meron tayo nung Iy lang, or Ix, yung ganitong formula lang, wherein ipag-add nyo silang lahat. And then, we also have the Ix, or yung tinatawag nating transfer moment of inertia, meron yung ganito na pwede yung pag-aadin lang lahat ng formula base ng ating moment of inertia in terms of x and y axis. And then, meron tayo nung tinatawag nating transfer formula wherein I bar x or yung moment of inertia niya is equals to Ix plus AD squared. Wherein yung D nga, sabi ko sa inyo, or na-discuss na natin, yun yung distance ng centroid doon sa reference axis or reference centroid natin. Or pagdating kay I bar y naman, we have Iy plus AD squared. Para mas maintindihan natin kung paano natin na-apply yung ating mga formula, let's try to solve or to identify kung ano yung dapat nating gamitin. So, unahin nga natin si moment of inertia in terms in terms of y-axis or with respect to y-axis. Kung i-observe natin, balikan natin, kung i-observe natin, lahat ng centroid ng ating rectangle shape, yung tatlo, doon sa y, nagmi-meet po sila lahat sa gitna.
Okay. Ibig sabihin, lahat ng centroid ni rectangle in terms or with respect to y-axis is nasa iisang reference lang po siya. So, ibig sabihin, wala po tayong kailangang ilipat. Therefore, hindi natin pwedeng gamitin or hindi na natin kailangang gamitin yung tinatawag natin na transfer moment of inertia. Pwede na natin gamitin yung ating pinaka-direct formula at ipag-add lang natin yung mga available data or yung isa-substitute natin na mga moment of inertia per or bawat shape. So, umpisahan natin kay first shape. We have IY is equals to HB cube over 12 IY1 is equals, meron tayong height na 1 and then ang kanyang base is 6 raised to 3 over 12. Ang ating value is, ilabas lang natin yung ating mahiwagang calculator. Meron tayong 1 times 6 raised to 3 over 12. Meron tayong value na 18 inches raised to 4. How about the IY2? Meron tayong HB cube ulit na formula over 12. Ang ating height is the 12 inches and then ang ating base is 1 inch. We have for IY2 or moment of inertia ng ating second shape, we have 12 times 1 raised to 3 over 12. Meron tayong 1 inch raised to 4. For the last shape, ganun lang po ulit yung ating formula, HB cube over 12. Ang ating height naman is ulit 1 inch. And then, ang ating base is 12 inches raised to 3 over 12. Therefore, ang ating value ng ating moment of inertia ng pangatlong shape with respect to y is equals to 144 inches raised to 4. Ngayon, pag-aadin lang natin yung mga value ng ating moment of inertia na na-compute. We have the 18, we have the 1, and we have 144. So, ang ating IY is equals to IY1 plus IY2 plus IY3. Kung i-add lang natin silang lahat, 18 plus 1 plus 144, we have a value of 163 inches raised to 4. So, hindi po tayo gumagamit ng transfer moment of inertia if lahat ng centroids ng ating shape is nagmi-meet sa iisang reference axis or yung kumbaga parang iisang line of action. Pero kung mag-uumpisa po kayo, okay, pag magre-reference po kayo dito, pinaka-gilid, doon po tayo gagamit. Sabihin natin na andyan si y-axis. Diyan po kayo gagamit ng tinatawag nating transfer of moment of inertia. Kasi po, lahat ng centroid, transfer nyo muna siya dito sa y. Pero, meron po tayong magiging process for that computation. Okay, madidiscuss natin siya for doon sa kanyang moment of inertia with respect to x-axis. Okay, duplicate lang natin. Okay. Para naman sa ating ix, i-copy lang natin itong mga formula. Okay. Para naman sa ating ix, kung titignan po natin, okay, so ito si centroid, yung mga centroid niya. First shape, second, and third. So, kung titignan po natin, lahat ng centroid ng ating rectangle is hindi po nagbi-meet sa isang reference axis or line of action nung ating x or yung kumbaga, centroidal axis in terms or with respect to x-axis. Okay, so ibig sabihin, ang lalayo kasi nung centroid natin doon sa
assume location ng ating centroidal axis in terms or with respect to x-axis. So, paano po natin gagawin yan? Diyan po natin i-apply ngayon yung tinatawag nating transfer of moment of inertia or yung formula na I bar x is equals to Ix plus AD squared. Okay, paano natin ngayon gagawin dyan? Ano-ano po ba yung mga kailangan natin sa ating formula? We have the Ix, meron din tayong area, and yung distance natin. Umpisaan natin kay first shape. Ix1 is equals to, hindi po ba bh cube over 12 lang siya? Is equals, ang kanyang base is 6, and ang kanyang height is 1 raised to cube over 12. Meron tayong magiging value na 6 times 1 over 12 na 0.5 inches 4. Ang ating area for that first shape, ang ating base times height, 6 inches times 1 inch is equals to 6 inches squared. And ang kanyang distance, i-discuss natin kung paano natin hahanapin yung, or paano, Okay, so ano yung magiging distance natin? If magre-reference muna tayo dito sa pinaka baba. If dito tayo magre-reference ng ating x-axis muna, since kailangan nating dalhin lahat ng ating centroid sa isang axis, we have, ito yung tinatawag natin, di ba, ang ating distance para mapunta sa x-axis is yung tinatawag nating y bar. So, sulat lang natin dito si y bar 1 is equals to height over 2 plus yung naiiwan na distance mula sa junction na to hanggang dito sa x-axis. So, meron tayong 12 plus 1. And then, yung height is palitan lang natin ng 1. Kasi 1 inch lang naman yung height ng ating first shape. So, meron tayong 0.5 or 1 over 2 plus 12 plus 1. Meron tayong y bar kay first shape na 13.5 inch. Ibig sabihin, mula dito sa centroid ni 1 hanggang dito, ang ating y bar is 13.5. Okay, proceed tayo kay second shape. Ix2 bh cube over 12. Okay, so substitute lang natin ano ba yung mga base natin, base and height. We have base na 1 times yung height na 12 raised to cube over 12. We have 144 inches raised to 4. Ang kanyang area, base times height is equals to 12 times 1. We have 12 inches squared. And ang kanyang y bar 2 mula sa centroid natin dito hanggang sa ating x-axis, we have 12 over 2 plus, since ito na lang yung kinocompute natin, second junction, kalahati niya is 12 over 2 plus yung naiiwan pa dito na 1 inch. Kaya meron tayong value na 7 inches. Okay. For next, we have the last shape. May Ix3 tayo na bh cube over 12. Again, substitute nyo lang po yung mga value. Base is 12. Height is 1. We have 1 inch raised to 4. Ang kanyang area is 12 times 1
also 12 inches squared. Ang kanyang y bar mula sa ating centroid dito hanggang dito, meron tayong value na kalahati lang nung height, which is 0.5. Okay, since meron na tayo mga value, isa-substitute na natin or kailangan muna natin palang hanapin yung tinatawag nating y-bar or yung pinaka-location ng ating centroidal axis. Okay, paano natin ngayon nahanapin yung kabuoang y-bar? Hindi po ba meron tayong ginagamit na Varignon's theorem wherein area total times y-bar, yung kabuoang y-bar is equals to A1 y1 plus A2 y2 plus A3 y3. Ang ating kabuoang area, kung i-compute po natin, meron tayong 6 plus 144 plus 12. Meron po tayong area na 162 times y bar is equals yung area ng bawat shape and yung kanilang location or centroid papunta doon sa x-axis. So, meron tayong 6 times 13.5 plus area 2 na 12 times yung kanyang y-bar na 7 plus A3 is 12 times y-bar na 0.5. Therefore, ang ating value, so para hindi na tayo mag-shift solve, i-direct na lang po natin since kailangan nyo lang pong i-divide both sides ng 162. 12 times 7 plus over 162. Meron po tayong ang kabuuang area pala is 6, 12, 12 is 30. 30 lang po pala, sorry. Meron po tayong y-bar na 5.7. So, ang location po ng ating centroidal axis is 5.7 mula po doon sa x reference natin, doon sa bottom part ng figure. Ngayon, dyan na po ba tayo natatapos? Hindi pa po. Kasi po, kailangan pa po natin i-solve yung kabuoang kabuoang moment of inertia ng ating figure. Doon na po natin papasok yung ating transfer of moment of inertia. Okay, so dahan-dahanin po natin. Pero isusulat na po natin siya in continuous doon sa tatlong shape. Ngayon, I bar x is equals, ano yung Ix ng ating first? We have 0.5. So, 0.5 plus yung area po niya na 6 inches. Tapos, yung distance po niya, ang mangyayari po natin dyan is magiging y bar minus y, yung kabuang y bar minus natin yung y bar ng nung centroid niya lang mismo. So, medyo nalilito na kayo. So, susulat natin. Okay. Kapag ganyan na case na naka-reference tayo doon sa pinaka-x-axis, tapos ililipat natin siya doon sa mismong centroidal axis niya, ang mangyayari po, yung kabuuang y-bar natin, which is si 5.7, ima-minus po natin yung kanyang this one, yung location mismo ng centroid niya. Okay, sulat natin 13.5 minus 5.7. So, ito po yung y bar 1 natin. Tapos, ito naman yung kabuang y bar squared. So, it doesn't matter kung ano yung kanilang location or yung kanilang arrangement sa y bar, sa distance, since magi-square naman
So, madi-disregard lang din po if magna-negative sila or hindi. Okay. And then, meron tayo nung pangalawang shape na kanyang IX, which is 144 plus yung kanyang area na 12. And then, again, yung distance niya na y bar 2, and then, minus ulit natin siya sa kabuoang y bar, and then, raised to 2. Plus, yung last shape na meron tayong IX na 1 inch raised to 4, plus yung area niya na 12, times yung kanyang y bar 3 na 0.5, and then, minus natin sa 5.7 na kabuoang y bar. 5.7 minus 0.5 raised to squared. Kung itatype po natin yan, ang kakalabasan po is 0.5 plus 6, 13.5 minus 5.7 squared plus 144 plus 12, 7 minus 5.7 squared plus 1 plus 12 times 5.7 minus 0.5 squared. Okay, double check po natin lahat. Meron tayong 0.5 plus 6, 13.5 minus 5.7 plus 144 plus 12 times 7 minus 5.7 squared plus 0.5. So, ang ating IX ng kabuang figure is lumalabas na 855.3 inches to the 4th power. Okay, so ganun po natin na-apply yung tinatawag nating yung moment of inertia or yung transfer moment of inertia, and then yung mismong moment of inertia lang using yung pag-a-add lang lahat nung formula base lang. Okay, so I hope you understand. Medyo mahaba-habang process ang ating moment of inertia, but it's all just a process, and mas matuto kayong gumawa ng table or yung individual para hindi kayo nalilito if tama yung nalalagyan yung especially the centroids ng bawat shape. So, if ever you have a question, please do message me sa aking messenger and or sa ating GC or comment kayo sa ating GCR. Ayun lang, I hope you learn something for moment of inertia, and thank you for watching.